Habang binabaha tayo ng fake news at disinformation, ang mga TRICOM hearings na sana'y maging makabuluhan, nauwi lang sa personalan. Para pa itong naging entablado ng drama king na laging galit. Pero kunwaring hindi apektado. Sabi niya, kalmado siya. Sabi niya, hindi siya nababagabang. Pero sa kilos niya, parang ex mo na di makalet go. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Fiscal J at welcome to Legal Weapon. Ang storyang legal, mauban si Fiscal. A channel where we break down laws, social issues, and matters of justice that affect us all. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. Matagal-tagal ko na rin gustong gawin ito, pero nung nasa DOJ pa tayo bilang isang prosecutor, I chose not to. As public servants, we are expected to exhibit professionalism, integrity, impartiality, and I respected that. But now that I've stepped away from the government, I'm free to speak, not just as a lawyer, but as a citizen who has seen the system from the inside. So, some people, they ask me, ba't fiscal pa rin ang tawag? Kasi, that's what people still call me. It's not to mislead na I'm still a prosecutor until now. I made it clear that I've left the DOJ. It's just that the name stuck, and yes, fiscal spelled with a P and not F. Kasi the way Bisaya say it, diretso, matigas, walang paligoy-ligoy. Kaya pinili natin yung Fiscal J as moniker, not to mislead. It's a moniker, just like Big J, Dr. J. So dito sa usapang legal, dito sa Legal Weapon, napili natin yung pangalan na Fiscal J. And in my 22 years as trial lawyer, 8 of which I spent as public prosecutor, I've seen how law can protect, but also how it's abused. Kaya dito sa Legal Weapon, we don't just talk. We explain, we dig deeper, and we base it on facts, law, and experience. And that's what this channel is all about. So, welcome to Legal Weapon. Ang storyang legal, kauban si Fiscal. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. So, days ago po, nanood tayo ng TRICOM hearing laban fake news. Itong TRICOM hearing, dapat kasi pinatawag na ito para magkaroon tayo ng makabuluhang batas laban fake news. Pero, ano nangyari? Instead na hearing in aid of legislation, naging hearing in aid of castigation. Kasi, ang inasal ng mga kongresista natin, napaka-arrogante. Tapos, wala man lang yung dignity ng office nila. Pinapakita nila yung mga asal nila na hindi sila dapat sa opisina nila eh. Isipin mo, pinatawag nila yung mga resource persons. Instead na makakuha sila ng mga information na kailangan nila para makapasa ng batas laban fake news, hindi nila magawa kasi ang ginagawa nila, pinapahiya nila, pinapagalitan. Sus, grabe naman ano. Ito, panoorin nyo. Mr. Chair. Mr. Chair, palaging sinasabi ni Ms. Cruz yung observation. I hope, Ms. Cruz, okay lang yung observation eh. For example, like, I hate Congressman Abante. Okay yan. I do not like Congressman Abante. Okay yan. I don't agree with Congressman Abante. That's fine. Pero yung tatawagin mo akong gago at isasampal mo siya. Teka. Gusto ko nang tanongin. Gusto kong malaman, ano ba isasampal mo sa akin? Sabi mo eh. Isasampal ko ito sa mukha mo. Galit na galit siya dahil tinawag siyang gago. At sinabi niya, yung mga statement ni Joey Cruz, violation sa human rights niya. At sinabi niya pa yung unjust vexation, ito, sinabi niya pa. Sasabihin niya sa akin to kung ang, Mr. Chair,
Kung ang misis ko ang sasabi niyan, tanggap ko yan. Pero si Miss Joey, hindi ko naman po siya kilala talaga eh. Mr. Chair, Permission to speak gusto ko lang po. pong sabihin kay Miss Joey, yung batas tungkol sa unjust vexation. Batas Supreme sa Court unjust has vexation. defined unjust vexation Hindi niya as alam. any human conduct without violence that unjustly annoys an innocent person. Yan. Yan ang batas. Yan ang batas The element. na hindi mo alam. Yan talaga ang problema pag yung tao walang alam. Or baka ito si Congressman Abante merong little knowledge of law, which is dangerous. Kasi when you have little knowledge of law at ginamit mo yan sa maling paraan para i-abuse mo yung authority mo, hindi maganda. Maganda ang little knowledge just to defend yourself, hindi to attack others tulad ng ginagawa nito. Kasi yung mga word na gago, mga word na siraulo, tarantado, putang ina mo, hindi automatic libelous yan. Kasi yung mga remarks na yon must be taken into context. Halimbawa, ito si Representative Abante. Hindi ko narinig yung yung mga vlogs nito mga resource persons, wala akong napanood dyan. Pero sa tingin ko baka meron siyang sinabi sa kanyang YouTube channel na baka sinabi niya na gago, pero hindi ko alam kung in what context, but probably in connection with Representative Abante's official functions. Kasi yun din sinabi niya, di ba, ni Joey Cruz. Kaya hindi yun libelous. Pag meron kang mga sinabi bilang opisyal or meron kang ginawa, hindi mo mapipigilan ang tao na mag-comment laban sa iyo. Kung sabihin nilang gago, siraulo, wala kang magagawa. Kasi sinabi na ng Supreme Court in many cases, ito, sa landmark case ng Reyes versus People, 1969 pa, sinabi ng Supreme Court, ang word na putang ina ay isang expression. Yung mga gago, tarantado, hindi yan automatic libelous. Kasi pag sinabi kong sa'yo, Representative Abante, putang ina mo, ibig ba sabihin yung nanay mo puta? Hindi. Ba't sinabi ko putang ina mo? Ang ibig sabihin yan, I'm disgusted with your actions, with the way you act, with the way you arrogantly act in Congress. Pinapagalitan mo yan lang yung mga resource persons. Hindi ibig sabihin, puta yung nanay. Pag sinabi ko sa'yo, siraulo talaga. Kasi yung pinakita mo sa hearing. Sinasabi mo na hindi ka nababagabag, hindi mo pinapansin, pero sinabi mo rin na na-distress ka, na-depress ka. So, di ba? Siraulo ka, gago ka, sinungaling ka pa. Ano yun? Libelous? Hindi. Pag sinabi ko na, alam mo, kaklase ko yan si Abante. Nung bata pa kami, kilala ko yung nanay niyan. Nagtatrabaho doon sa Olongapo. Alam mo, iniisip ko baka puta siguro ang nanay niya. Yun ang libelous. Kasi in the context of your private life, di ba? Naintindihan mo na? Pero pag sinabi putang ina mo, dahil meron kang sinabi dyan sa Congress, hindi yan ibig sabihin putang nanay mo. Hindi yan ibig sabihin gago ka. Like crazy. It's a figurative speech. Alam mo yun? It's an expression of disgust, anger. Dahil sa mga ginagawa mong mga... Sus, meron ka pang human rights? Anong... Chairperson ka ba talaga ng Committee na Human Rights? Alam nyo ba yung mga human rights? Hindi mo alam ano ang human rights, ano? Kasi sinabi mo, nung nag-express si Joey Cruz sa mga gusto niyang sabihin, yun ay freedom of expression. Tapos sinabi mo, na violate yung human rights mo. Hindi mo siguro alam ang human rights, ang concept ng human rights. At ano ka pa? Chairperson ng committee? Tapos hindi mo alam ang concept ng human rights. Alam mo ba ang human rights? Kung ano mga kasama doon? Ito po ang mga human rights. Right to due process and equal protection. Right against unreasonable searches and seizures. Right to privacy of communication and correspondence. Ito, pinaka-importante. Ito ang in-express ni Joey Cruz. Freedom of speech, expression, and the press.
Para sa storyang legal, paminaw kang As I've said, as long as ang comment niya na gago ka, siraulo ka, tanga ka kasi mga sinabi mo mali. Hindi yan violative of your rights. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. Human rights, ang dami niya, no? Kasi hindi nyo naintindihan siguro ano to eh. Hindi nyo, sa sarili nyong rules, hindi nyo alam when to cite a person in contempt. Kasi halos lahat ng nandyan, pag hindi nyo gusto yung sagot, kino-contempt. Tama ba yun? Pag hindi gusto ang sagot, as long as ang sagot ay truthful, hindi yan dapat i-contempt. Right against the full jeopardy. So anong rights dito ang na-violate sa'yo? Wala, di ba? Kung meron man yung right to privacy. Pero ano ang comment sa'yo? It's not about your private life.